Nang hapong iyon, habang nililinis ko ang puting Mercedes-Benz ng aking asawa, may nakita akong kakaibang gel tube sa ilalim ng passenger seat. Isa itong bagay na hindi kailanman dapat makita sa aming bahay. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang mapayapa kong buhay. Sa likod ng aking mabait at mapagmahal na asawa ay nakatago ang isang malaking sikreto, isang ugnayan sa aming driver at isang sabwatan upang agawin ang aking yaman at dignidad. Ngunit hindi nila alam na naghanda ako ng isang detalyadong plano upang ilantad ang lahat ng kanilang kasalanan. Ang kuwentong ito ay isang babala tungkol sa halaga ng tiwala, katapatan at katarungan sa buhay mag-asawa. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mananahimik ka ba sa harap ng pagtataksil ng iyong minamahal o babangon ka at ipagtatanggol ang iyong sarili? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment sa ibaba. Mga taga-subaybay, pakinggan natin ngayon ang nakakagulat na kuwentong ito. Nang hapong iyon, ang init ng tag-araw ay bumuhos na parang pulot-pukyutan sa mga kalsada ng Forbes Park. Bilang nakasanayan tuwing Sabado, ipinarada ko ang kotse sa harap ng garahe at binuksan ang pinto ng puting Benz ni Sofia upang simulan ang paglilinis. Ang balat ng upuan ay may mainit na init pa at may bahagyang amoy ng pulbos ni Sofia. Yumuko ako upang damputin ang isang nahulog na papel at nang sumuot ang aking kamay sa ilalim ng passenger seat, may malamig at madulas akong nahawakan. Nang ilabas ko, ito ay isang makinang natubong pilak ng lubricant gel. Malinaw ang mga tatak ng Ingles, malinis ang takip, at ang katawan ng tubo ay bahagyang umbok na nagpapahiwatig na kakabukas pa lamang nito. Hindi ito amin. Hindi ito pag-aari ng bahay na ito. Sa isang iglap, tila umuga ang aking isip. Inilagay ko ito sa aking palad at sinuri na parang isang ebidensiya. Maaaring naiwan lang ito ng isang panauhin o ng isang sumubok sa kotse sa showroom o ng isang pabayang personal assistant. Sinubukan kong kumapit sa mga ligtas na palagay, ngunit ang aking puso na laging naghahanap ng katapatan sa aking propesyon bilang real estate developer ay napuno ng kulay-abong pag-aalala. Mabilis na dumilim. Ang dilaw na ilaw ng villa ay nagsindi at nagbigay ng mainit na streak sa highest grade wood grain ng hagdanan. Ang hapunan ay nakahanda na sa kusina. Noong una kaming ikasal, si Sofia ay masigasig na nagluluto at tumatawa habang naghahanda ng sinigang. Mahal, tikman mo. Medyo maasim yata ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng feedback? Ngunit habang lumilipas ang panahon, nilamon kami ng trabaho. Ang malinis na kusina ay napalitan ng mga pulong, shooting schedules at packed appointment diary. Bilang isang puntopong taong gulang na asawa, ipinagmamalaki ko ang pagiging matalino ni Sofia at hindi ko siya sinisisi. Ngunit ngayong gabi, ang lasa ng adobo ay tila naiiba. Mahal, kumain ka na. Nakakapagod ang maghapon kong pulong, sabi ni Sofia na nakaupo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa rin at ang kanyang makeup ay maayos. Ang paraan ng paglapag niya ng kanyang mga chopsticks, ang bahagyang pagkiwal ng kanyang ulo lahat ay pamilyar. Kumuha ako ng sabaw at tumango, ngunit mabigat ang aking puso. May narinig akong yabag sa labas ng pinto. Si Joel, ang personal driver ng aking asawa, ay magalang na nag-abot ng susi ng kotse. Sige po. Mauuna na ako. Babalik ako ng 7:30 ng umaga bukas para sunduin si Ma'am Sofia. Ngumiti si Sofia ng manipis, tila sinulid. Salamat Joel, huwag mong kalimutang kunin ang mga dokumento sa reception bukas. Inilapag ko ang aking mga chopsticks at nagtanong na parang walang anumang. Joel, may napansin ka bang kakaiba? Sandali siyang natigilan, mabilis na sinulyapan si Sofia at pagkatapos ay yumuko ang tingin. Wala po, Sir Marco. Inilapag ni Sofia ang baso ng tubig. Ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Mahal, huwag kang mag-alala. Napakadetalyado ni Joel. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang napakaliit na koneksyon na dumaan sa pagitan nila na parang hangin, ngunit sapat na iyon
upang sikilin ang aking dibdib. Ngumiti ako ng pilit bilang paggalang at inihatid si Joel sa labas. Ang hapunan ay mas tahimik kaysa karaniwan. Nagkuwento ako tungkol sa ilang issue sa construction site, habang si Sofia ay tumatango at tila dalubhasa sa pagtingin ng kanyang phone, tinitingnan ang kanyang schedule. Tiningnan ko ang kanyang kamay, ang manipis at mahabang mga daliri, ang singsing na pangkasal na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Noong una kong dinala si Sofia sa bahay, ang aking ama ay nagbigay ng insenso sa aming mga ninuno at paulit-ulit na nagpaalala, ang tiyaga at tiwala ang pinakamahalaga sa mag-asawa. Ikinaon ko ang mga salitang iyon sa aking puso. Pagkatapos kumain, umakyat si Sofia sa kwarto upang maligo. Naglakad ako papunta sa study room sa ikalawang palapag. May mahinang amoy ng insenso. Sa ibabaw ng altar, nakalagay ng maayos ang larawan ng aking lolo at ama. Sinindihan ko ang 3 patpat ng insenso at nagdasal. Ang usok ay dahan-dahang umikot pataas. Bigla, naramdaman kong para akong isang naligaw na bata sa malawak na bahay na ito, na ako mismo ang nagtayo. Ang bawat kwarto ay mainit at maganda, ngunit mayroong isang walang pangalang kawalan sa aking puso. Sofia, bulong ko sa sarili ko, napakahina. Ano ang itinatago mo sa akin? Ayaw kong maging kahina-hinala, lalo na sa aking asawa na 6 na taon kong kasama sa pag-aasawa. Ngunit ang gel tube ay nakalagay doon, parang isang matigas ang ulong question mark. Pumikit ako, sinubukang alalahanin ang bawat detalye ng kotse. Ang passenger seat ay mas nakasandal kaysa karaniwan. Ang rear view mirror ay bahagyang nakababa. Ang maliit na gasgas sa balat na takip ng gear stick. Ang mga bagay na hindi ko pinapansin noon ay kumikinang na ngayon na parang mga headlight. Habang gumagabi, ang labas ng Maynila ay maingay pa rin, ngunit ang nasa loob ng bahay ay tanging ang mahinang tunog lamang ng aircon. Mula sa likod ng pinto ng aming master bedroom, narinig ko ang mahinang tunog ng hairdryer ni Sofia. Bumalik ako sa aking study at binuksan ang drawer ng mesa. Tahimik na inilagay ang gel tube sa tabi ng lalagyan ng panulat at stapler. Isinara ko ang drawer, ngunit ang malamig at madulas na pakiramdam ay nanatili pa rin sa aking palad. Alam kong hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Hindi ako gagawa ng eksena o magbibintang ng walang kabuluhan. Kailangan kong maging sigurado. Tulad ng isang kontraktor na nagpapalagay ng concrete, kailangan ko ng blueprint, quality check at signature. Pumasok si Sofia. Naamoy ko ang shampoo niya habang sumandal siya sa aking balikat. Mahal, matulog ka na. Baka gabihin ako bukas. Kailangan kong dumaan sa parts warehouse bago ko makita ang kliyente. Ngumiti ako. Sige, huwag mong kalimutang kumain. Tumango siya. Ang malalim, maitim niyang mga mata ay mahirap basahin. Pagkaalis niya, nanatili pa ako ng ilang sandali nakikinig sa tunog ng mga kuliglig mula sa hardin. Sa gitna ng siyudad, ang mahinang tunog na ito ay tila nagpapaalala sa akin ng kapayapaan ng isang pamilya na nababasag. Kinabukasan, maagang umalis si Sofia. Nakasabit ang kanyang manipis na blazer sa likod ng upuan at sinabi niyang dadaan siya sa bodega bago ang pulong sa kliyente. Nang lumapit ako upang ayusin ang balikat ng blazer, ang aking mga daliri ay humawak sa isang hibla ng buhok na nakasabit sa kuwelyo. Manipis, kulay abo, at bahagyang gininto ang buhok na kumikinang sa liwanag ng araw. Nanigas ako. Ang aking buhok ay itim at makapal. Hindi ito ang kanyang buhok. Isang larawan ang sumilay sa aking isip. Si Joel, ang driver ni Sofia, na madalas na nakasuot ng baseball cap. Naalala kong minsan, nakita ko ang bahagi ng likod ng kanyang buhok na nakasilip sa ilalim ng cap, bahagyang mapusyaw ang kulay, parang bleached. Ibinilog ko ang buhok sa pagitan ng 2 daliri. Naramdaman ko ang malamig na sensasyon na dumaloy sa aking gulugod. Nag-iba ka ba ng hairstyle? Tanong ko, na parang walang anumang habang itinatago ang hibla ng buhok sa aking palad. Lumingon si Sofia at ngumiti ng ayos. Ay, baka buhok lang iyan ng empleyado na dumikit sa blazer ko. Maraming tao kahapon sa showroom.
Napakabilis ng kanyang mga kilos, kinuha niya ang kanyang handbag at nagpunta sa vanity upang kunin ang kanyang lipstick, kaya wala akong nakitang bahagyang pagtigil. Ngunit sa isang iglap, napagtanto kong ang ngiti ay medyo pilit at ang kanyang tingin ay umiiwas na parang hangin na dumadaan sa mga dahon. Mahal, kumain ka na ng agahan. Baka mahuli ako. Inilagay ni Sofia ang kanyang kamay sa aking balikat at umalis. Tumayo ako sa gitna ng silid na puno ng sikat ng araw, tinitingnan ang dilaw na hibla ng buhok sa aking mga daliri. Ang pagkabalisa ng nakaraang gabi ay naging isang tuwid na karayom. Maingat kong binalot ang buhok sa tissue at inilagay sa bulsa ng aking blazer. Ang agahan ay lumamig. Pagkatapos kumain ng kaunti, nagmaneho ako patungo sa Makati upang makipagkita kay Gabriel Gabo, ang aking matagal ng business partner at matalik na kaibigan. Pumili si Gabo ng isang sulok na cafe na nakaharap sa mga puno sa tabi ng kalsada. Abala ang mga nagtatrabaho. Alam kong hindi ka nakatulog ng maayos sa mukha mo, bati ni Gabo na may pamilyar na kunot sa noo. Anong nangyayari? Ikinuwento ko ang tungkol sa gel tube sa kotse, ang pagtingin ni na Sofia at Joel kagabi, at ang dilaw na buhok kaninang umaga. Sinabi ko ito ng maikli at tanging ang mahahalagang detalye lang. Nakinig lang si Gabo, tinatapik ang gilid ng tasa sa isang ritmo. Nang tumigil ako, nagbuhos siya ng mas maraming tubig at dahan-dahang nagsalita. Hindi mo napansin? Natural lang na magkasama sina Sofia at Joel dahil siya ang driver. Pero nakita ko silang magkasama sa isang party noong nakaraang linggo. Tumatawa at may binubulong. Noon, inakala kong dahil sa trabaho lang. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tasa ng kape. Ang sahig ay tila gumagalaw. Ayaw kong maging kahina-hinala, Gabo. Pero ang maliliit na pahiwatig na ito ay nagkakabuo ng sarili nilang hugis. Tama. Ngunit ang walang basehang hinala ay nakakabaliw sa tao. Tiningnan ako ng diretsyo ni Gabo. Ikaw ay isang developer. Ang lahat ay may blueprint at nangangailangan ng inspeksyon. Pareho sa isyung ito, maglagay ng mga kamera sa garahe, sa kotse, sa anumang angkop na lugar. Pagkatapos makakuha tayo ng data, mag-usap tayo. At, sa totoo lang, ibinaba ni Gabo ang kanyang boses. Sa ating industriya, mas mayaman ka, mas maraming tsismis. Ang reputasyon ninyong mag-asawa ay napakaganda. Kung may mangyari, ikaw ang unang dapat kumilos. Walang sinuman ang magmamalasakit sa iyo, higit sa sarili mo. Sumandal ako at huminga ng malalim. Sa loob ng ilang araw, ang puso ko ay parang kandila sa harap ng hangin. Ang mga salita ni Gabo ay nagpatigil dito sandali, at pagkatapos ay mas maliwanag at mas matatag itong umapoy. Tumango ako. Oo, siguraduhin natin ito. Hindi na ako magpapahirap pa. Nagiba kami ng usapan tungkol sa construction site at mga bagong contract. Bago ako tumayo, hinawakan ni Gabo ang aking balikat. Manatiling kalmado. Harapin ang pinakamalalang katotohanan gamit ang malamig na ulo. Nagmaneho ako pauwi sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng tanghali. Ang asphalt ay kumikinang ng nakakasilaw. Sa malayo, nakita ko ang Benz ng aking asawa na nakaparada sa garahe. Binubuksan ni Joel ang likurang pinto, tila may inililipat na mabigat na kahon. Pinatay ko ang makina at tumayo sa likod ng kurtina ng bintana ng sala, nakatingin sa ibaba. Nakatayo si Sofia sa tabi ni Joel. Hindi sila nag-uusap ng marami, ngunit ang kamay ni Sofia ay napakagaan na humawak sa pulso ni Joel, isang senyas na tila nagpapaalala na maging maingat. Ang boses ay napakahina, kaya't nakita ko lamang ang paggalaw ng mga labi. Huwag na huwag kang magpapakita sa iba. Hindi matatawaran ang lamig ng tono. Sa sandaling iyon, tila may nahulog sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim, sinubukang panatilihin ang aking karaniwang ekspresyon. Pagkatapos, mas malakas kong hinila ang kurtina at tumawag ng malakas. Mahal, pasok na, magtanghalian tayo. Halata ang pagkagulat ni Sofia nang lumingon siya. Yumuko si Joel bilang pagbati at umatras patungo sa kotse. Mabilis na pumasok si Sofia sa bahay, inalis ang blazer
at ngumiti. Mahal, nandito ka na pala? Inutusan ko lang si Joel na ilipat ang mga dokumento. Hindi ako masyadong gutom, mauna ka na. Sige. Inilagay ko ang susi ng kotse sa mesa at nagkunwaring nanonood ng balita sa TV. Sa aking isip, ang bawat tile ay nagkakasama sa isang patag na ibabaw. Ang gel tube, ang buhok, ang paghawak ng kamay, ang babala na huwag kang magpapakita sa iba. Pagdating ng gabi, inabisuhan ako ni Sofia na kailangan niya ulit bumalik sa showroom. Ipinarking ni Joel ang kotse malapit sa hagdanan at dalubhasang binuksan ang pinto. Habang papalabas ang kotse sa gate, tumayo ako sa ilalim ng arch tree na sinisikatan ng araw, hinahayaan ang hangin na dumaan sa mga rehas ng bakod. Naramdaman ko na ang dilaw na buhok na nasa aking kamay kaninang umaga ay naglayag na kasama ng hangin at naglaho. Ngunit nag-iwan ito ng bakas sa aking alaala, isang manipis ngunit malalim na linya. Nang gabi, tinawagan ko si Gabo. Nagdesisyon na ako, sabi ko. Mabilis siyang sumagot. Mabuti. Magbibigay ako ng ilang mapagkakatiwalaang kontak. Maliliit. Matibay ang battery. Heat resistant. May night vision. Kumpirmahin mo ang order. Oo, bulong ko, na parang kinakausap ang anino ko sa salamin. Hindi na ako maghuhula. Kikilos na ako. Sumandal ako sa likod ng upuan, nakatingin sa dilim sa labas ng bintana. Ang simoy ng hangin ay bahagyang gumalaw sa mga dahon. Marahil may isa pang hindi kilalang hibla ng buhok na lumilipad sa kung saan. Ngunit sa loob ng aking bahay, may maliliit na mata na malapit ng magbukas at sasabihin nila sa akin ang katotohanan. Ang bawat hakbang, ang bawat pagtingin ni na Sofia at Joel. Ang confirmation ng order ng kamera ay nai-print na. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa study. Ang ilaw ng lampshade ay nagbigay ng isang makitid na bilog. 4 na black and white na feed ang nasa screen ng aking phone. Garahe, hallway, sulok ng hagdanan, at sala. Isinuot ko ang earphone at huminga ng malalim. Ang tibok ng puso ko ay kumakabog, na parang tunog ng formwork bago ibuhos ang concrete. Nang mag-alas 11, napakatahimik na bumukas ang gate. Ang kotse ay dumulas papasok. Pumasok si Sofia sa sala, nagpalit ng tsinelas at inayos ang buhok niya sa salamin. Pagkatapos ng ilang minuto, lumitaw si Joel. Hindi siya nakasuot ng driver's uniform, kundi isang madilim na t-shirt. Umupo ang dalawa sa sofa, halos magkadikit ang tuhod. Pumigil ako ng hininga. Ang boses ni Sofia ay malambot na parang sutla. Okay lang si Marco, abala siya. Huwag kang mag-alala. Bahagyang sumandal si Joel at tumingin sa paligid. Ano ang gagawin mo tungkol sa share sa kumpanya? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Hindi ako nagtatrabaho nang walang bayad. Ngumiti si Sofia, ikiniling ang ulo, at inilagay ang kanyang kamay nang bahagya sa kanyang tuhod, isang nakakainis na tiwala. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang parte mo. Ang bulong na iyon na narinig ko sa earphone ay nakakabingi sa lamig. Ang aking puso ay nasikip at pagkatapos ay may basag sa loob ko na parang isang nasirang suporta. Hindi lang ito, isang simpleng pagtataksil. Mayroon itong kalkulasyon at duguan ng mga numero sa likod. Ang 3 salita, share sa kumpanya, ay isang kutsilyo na dumiretso sa aking pinakamalaking pagmamalaki. Nagpalitan sila ng ilang salita pa tungkol sa isang kliyente, oras ng pagsundo, at isang mabilis na paalala na mag-ingat sa mga kamera sa showroom. Pagkatapos, si Sofia ang unang tumayo. Huli na. Umalis ka na. Tumawa ng mahina si Joel, may sandaling pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at pagkatapos ay umatras papunta sa pinto. Inalis ko ang earphone, ibinalik ang bawat eksena, bawat frame na nasave sa oras. Kinuyom ko ang aking kamao. Ang mga ugat sa likod ng aking kamay ay namumuti, ngunit inutusan ko ang sarili kong maging relax. Madali ang galit, mahirap iwasan ang katangahan. Kailangan kong maging malamig. Bumukas ang drawer. Ang gel tube ay nakalagay doon ng tahimik na parang isang maliit na mata na hindi kumukurap.
Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa at tinitigan ng matagal, baha ng mga alaala ang dumating. Ang araw na pinirmahan namin ni Sofia ang mga papel para bilhin ang bahay na ito. Ang mga gabing sinamahan niya ako upang gumawa ng plan para sa aking unang project sa aking pangalan. Ang New Year's Eve na nakaupo kaming dalawa sa harap ng pinto, nanonood ng mga paputok sa kabilang ilog. Ang lahat ay napunit ng ilang bulong sa screen at ng isang hindi kilalang dilaw na hibla ng buhok. Naramdaman kong tanga at kaawa-awa ako, ngunit agad kong pinigilan ang emosyon. Hindi. Kailangan kong magbago mula sa biktima tungo sa inhenyero ng laro. Nang gabi, nagtanong si Sofia nang may katumpakan. "Mahal, hindi ka ba pagod sa business trip?" Sumagot ako sa isang kalmadong boses. "Pagod. Pero mas komportable ka sa bahay, hindi ba?" Bahagya siyang natigilan. At pagkatapos ay mabilis na ngumiti, sinabing matutulog na ako at marami pa akong gagawin bukas. Tahimik na sumara ang pinto ng bedroom na parang papel. Lumabas ako sa veranda. Ang simoy ng hangin ay dumaan sa wooden arch. Naamoy ko ang mamasa-masa na damo at malamig na lupa. Sa dilim, ang aking galit ay hindi na isang naglalagablab na apoy. Ito ay lumapot at tahimik, parang bagong buhos na asphalt. Tumingin ako sa ibaba. Ang manipis na dilaw na ilaw sa pader ay sumisikat sa paligid ng damuhan. Alam ko na ang gagawin ko. Nagpunta ako sa closet at binuksan ang lalagyan ng mga kasangkapan. Sa halip na ang gel tube, kinuha ko ang industrial adhesive na ginagamit ng aking construction team para sa mga special joint. Isang material na nag-iiwan ng bakas sa loob ng mahabang panahon. Inilagay ko ang 2 tubo ng magkatabi sa ibabaw ng mesa. Ang ilaw ay sumasalamin sa makintab na pilak na panlabas. Magkapareho, nakakalito kung hindi titingnan ng mabuti. Sa aking isip, isang bulong ang umalingaw-ngaw. Ang bawat salita ay mahigpit na nakakuyom. "Sofia, pinili mong baliwalain ako. Ngunit makikita mo na hindi ako madaling kalaban. Hindi ko kailangang magsalita sa sinuman o gumawa ng ingay. Inayos ko ng mas maaga ang alarm clock, inischedule ang aking mga gawain upang maiwasan ang banggaan, nagplano ng matatag at solidong mga hakbang. Kailan ilalagay? Saan ilalagay? Paano hindi masisira ang kasalukuyang order sa loob ng kotse? Ang lahat ay kailangang hawakan ng may pag-iingat, tulad ng pag-install ng window frame tumpak na pagkakahanay sa mga gilid bago ipako ang mga screw. Hating gabi na. Itinabi ko ang aking phone. Tinitingnan ang huling mga feed. Lahat ay tahimik, na parang walang nangyari. Ako lang ang tumawid sa linya sa pagitan ng paghihiganti at kutsilyo. Kinaumagahan, maaga pa. May hamog pa sa mga dahon. Nagising ako bago tumunog ang alarm at binuksan ang desk lamp sa work table. Kinuha ko ang 2 bagay sa drawer na nagpasya sa aking kapalaran sa loob ng 2 araw, ang gel tube at ang industrial adhesive tube. Ang manipis na dilaw na ilaw ay suminag sa 2 pilak na tubo. Napakahawig na mahihirapan ang sinuman na makita ang pagkakaiba. Naglatag ako ng isang puting tissue, nagsuot ng manipis na guwantes at gumamit ng maliit na plastic syringe upang dahan-dahang ilipat ang industrial adhesive sa balat ng gel tube. Ang makapal, malagkit na adhesive ay dumaloy sa tubo ng walang amoy at kulay. Nagtrabaho ako ng maingat, na parang nagtatayo ng isang stress-bearing joint. Ang bawat skill sa aking propesyon ay naging sandata upang ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos, hinawakan ko ang tubo ng sandali. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Isang piraso ng alaala ang bumalik. Si Sofia na nakatali ang buhok ng mababa, naglalagay ng pampalasa sa sinigang sa kusina ng hapong iyon. Ang mga salita ng pangako na kasing lambot ng aming vow sa kasal habang magkayakap kami sa harap ng pinto noong New Year's Eve. Lumunok ako. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa akin. Ang natira ay ang katatagan ng isang taong malinaw na nakakita sa tunay na blueprint ng kanyang buhay. Hapon na.
Ang sikat ng araw ay dumaan sa red trumpet vine at nagbigay ng mainit na dilaw na stripe sa garahe. Binuksan ko ang pinto ng Benz, sinuri ang anggulo ng kamera at pagkatapos ay inilagay ang gel tube sa parehong lugar kung saan ko ito unang nakita, sa ilalim ng passenger seat. Ang floor mat ay naayos na sa orihinal na posisyon at ang upuan ay ibinalik sa setting na nakasanayan ni Sofia. Isinara ko ang pinto at umatras ng ilang hakbang, tinitingnan ang kotse sa loob ng ring ng liwanag. Ang paghahanda sa chessboard ay tapos na. Oras na para hintayin ang galaw ng kalaban. Pagdating ng gabi, umuwi ang asawa ko. Tinulak niya ang pinto, inalis ang high heels at ngumiti ng walang muwang. Buong araw ka lang sa bahay. Pagod na pagod ako. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Oo, nilinis ko ng maayos ang kotse mo. Talaga? Salamat. Dumaan siya sa akin na parang simoy ng hangin. Ang aking tingin ay tumigil ng 0.5 segundo sa kanyang mukha, nakakalagay lang ng makeup, ngunit hindi niya ito napansin. Ang pamilyar na amoy ng pabango ay humalo sa amoy ng huling hapon ng sikat ng araw at sinundan siya sa kusina. Nagbuhos ako ng tubig, pinananatili ang angkop ng ngiti ng isang abalang asawa. Nagkuwento si Sofia tungkol sa isang mahirap na kliyente, naipit na parts inventory support at ang pagsusuri sa showroom sa susunod na linggo. Ang kuwento ay dumaloy ng maayos, walang kapintasan. Sumasagot ako nang naaangkop. Ang aking phone sa bulsa ng pantalon ay mahinang umuga, na nagpapahiwatig ng paggalaw sa garahe. Gumawa ako ng dahilan upang magpunta sa study at binuksan ang app. Lumitaw ang black and white feed. Sa ibaba, si Joel ay nakatayo sa tabi ng Benz, nakalagay ang kamay sa bulsa, nakatingin sa hagdanan na parang may hinihintay. Wala pang 2 minuto, lumabas si Sofia. Nakasuot siya ng komportableng panloob na damit at silang dalawa ay nakatayo ng magkalapit. Ang boses ni Joel ay mahina. Kailan mo ibibigay ang perang ipinangako mo? Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Kumunot ang noo ni Sofia. Ang tono ay bahagyang tumaas na may nakatagong inis. Ano ang hinihingi mo? Dahan-dahan tayo sa bagay na ito. Huwag mong madaliin, ngumisi si Joel. Alam mo namang hindi ako nagtatrabaho ng walang bayad, ma'am. Tiningnan ko ang mga labi na bumubulong sa screen, nakikinig sa kanilang boses na mahinang dumaan sa mikropono, parte, pagkatapos ng trabaho. Ang parehong mga salita ay parang karayom na tumutusok sa aking manhid na balat. Ang crack ay nagsimula sa pagitan nila. Hindi ako nakialam, minarkahan lamang ang oras upang isave ang clip. Pagkatapos ng ilang segundo, nagbigay si Sofia ng senyas na tapusin na, sinabi kay Joel na magpakarga ng gasolina sa kotse. May early schedule daw siya bukas. Tumango si Joel nang may pag-aatubili. Isinara ko ang laptop at lumabas na parang walang nangyari. Sa hapunan, nagkuwento ako tungkol sa construction site at si Sofia tungkol sa showroom. Pareho kaming nagpanatili ng ligtas na tono. Nang sabihin niyang kailangan niyang bumaba sa garahe upang kunin ang ilang dokumento na naiwan niya sa kotse, kalmado akong nagsalita. Nasa shoe rack shelf ang susi. Tumango siya, kinuha ang susi at bumaba. Ang tunog ng mga flat shoes ay dahan-dahang nawala sa hagdanan at pagkatapos ay tumahimik. Tumayo ako sa bintana, tinitingnan ang piraso ng langit habang papalubog ang araw. Ilang maya ang lumipad mula sa ilalim ng eaves. Sa aking phone, malinaw na lumitaw ang feed ng garahe. Binuksan ni Sofia ang pinto ng passenger seat at yumuko ng malalim. Nakita ko ang kanyang kamay na sumuot sa ilalim ng upuan. Minsan, 2 beses. At pagkatapos ay tumigil ang kamay. Natagpuan niya ang hinahanap niya. Narinig ko ang mahinang paghinga sa mikropono. Tumingala si Sofia at tumingin sa paligid. Ang makitid na ray ng liwanag ay dumaan sa bahagyang bukas na pinto ng garahe. Dilim na, ang mahinang liwanag lang ng takip silim ang natitira sa labas. Naramdaman ko ang pulso ko sa leeg na mabagal at regular na tumibok
tulad ng isang compactor sa construction site. Hindi panic, kundi focus bago tumama ang drill bit sa concrete. Sa isang sulok ng screen, kakabalik lang ng kotse ni Joel. Ang headlight ay suminag sa floor tile. Bumaba siya at mabilis na naglakad patungo kay Sofia. May binulong ng napakahina. Kinuha ni Sofia ang stack ng dokumento at sa kabilang kamay, hawak niya ang gel tube sa anino ng pinto. Nakita ko siyang ngumiti ng bahagya at nagbigay ng ilang maikling salita. Lumapit pa si Joel, halos magkadikit na ang kanilang ulo. Ang bowstring sa pagitan nila ay mahigpit na nakatutok na parang malapit ng sumabog. At pagkatapos, tumigil ang lahat sa isang malagkit na sandali na parang pumigil ng hininga ang syudad. Sa sandaling iyon, ang hangganan sa pagitan ng araw at gabi ay tanging isang manipis na linya lang na parang usok. Isang desperadong sigaw ang sumabog mula sa garahe. Pinunit ang katahimikan ng villa. Ang sigaw na sumabog mula sa garahe ay pumunit sa bahay sa takip silim. Agad akong napatayo, ngunit hindi ako bumaba agad. Ayon sa instinct, binuksan ko ang app. Malinaw na lumitaw ang black and white feed. Si Sofia ay natigilan at umatras. Si Joel ay nakakapit sa kanyang ibabang bahagi. Ang mukha ay baluktot sa sakit, umuungol ng paulit-ulit at nagmumura. Ang gel tube ay nakakalat sa sahig. Ang takip ay yupi. Si Sofia ay nataranta, sumisigaw. Anong nangyayari sa iyo? Ang gel na ito. Ang kanyang boses ay nagbabasag. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw. Bago pa ako makatapak sa hagdanan, tumakbo si Sofia sa sala, nanginginig at hinawakan ang aking braso. Mahal, mahal, tumawag ka ng ambulance. Maling gel yata ito, hindi ko alam. Sa likod niya, nakayuko si Joel, pinagpapawisan, umuungol. Ma'am, masakit. Namamatay ako. Tumawag ako sa emergency hotline at ibinigay ang address. Sa aking isip, isang malamig at tuyong click ang umalingaunggaw. Ang chess game ay sumunod sa tamang pagkakasunod-sunod. Wala pang 15 minuto, dumating ang ambulance. Isinakay ng mga paramedic si Joel sa stretcher. Si Sofia ay sumunod ng naguguluhan, nanginginig. Mahal, sasama ako. Nagkunwari akong naguguluhan, ngunit pinanatili ko ang aking paghinga. Mauna ka. Ilak ko ang pinto at susunod ako. Nagsara ang gate. Ang tunog ng siren ng ambulance ay tumawid sa walang laman na kalsada. Ang bahay ay nalunod sa isang kakaibang katahimikan. Bumalik ako sa study. Bago ko buksan ang pinto at tumakbo palabas, ang recorded footage ay nakakuha ng isang maliit na cut ng katotohanan. Si Sofia ay lumapit kay Joel at bumulong sa kanyang tainga. Manahimik ka, sabihin mong allergy lang, para hindi maghinala si Marco. Sige, tumango si Joel, gumawa ng isang tuyong ungol. Ibinalik ko ang video, ibinalik ulit, minarkahan ang oras, at ni-save sa isang folder sa aking phone. Gabo, naririnig mo ang siren ng ambulance sa labas ng gate ko. Ano ang nangyayari? Sabihin na lang natin na isang aksidente. Naka-activate na ang plano. Ang kabilang panig ay tumahimik ng ilang segundo. Malaki ang laro mo. Ang mga tao sa mayamang subdivision ay hindi talaga natahimik. Kapag kumalat ito, magiging chismis ito sa buong subdivision. Huwag mong hayaang lumabas sa pahayagan. Hindi nila tatapakan ang aking dignidad. Sabi ko ng dahan-dahan at malinaw, lalabanan ko ito hanggang sa dulo. Nagmaneho ako patungo sa ospital pagkatapos tiyakin na ligtas ang lahat sa bahay. Si Joel ay nakahiga sa kwarto ng ospital, nakamaskara, umuungol. Si Sofia ay naghihintay sa labas, walang kulay ang mukha. Nang makita niya ako, sinubukan niyang ngumiti ng pilit. Mahal, hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Allergy lang yata. Huwag kang mag-alala. Tahimik akong tumango, sinulyapan ang phone na hawak niya. Nang magdala ang doktor ng mga papeles na kailangan ng signature, mabilis na nagpunta si Sofia sa sulok ng hallway upang sumagot ng phone call. Ang kanyang boses ay mahina. Ako ito. Oo. Ipadala mo agad sa akin ang quarterly cash flow report. Tama. Ang miscellaneous expenses na bahagi kailangang magkaroon ng deviation sa bahagi ni Marco. Ipa-verify mo sa accountant. Hindi.
Huwag mong ilagay ang dahilan. Ako na ang bahala. Bumalik siya. Nang makita niya akong nakatayo ng ilang hakbang ang layo, mabilis siyang nagulat at ngumiti ng manipis. Tumawag ako sa showroom. May audit daw sila bukas. Naintindihan ko. Hindi lang si Joel. May isa pang kutsilyo na lumalabas mula sa scabbard. Ang layunin ay gumawa ng kunwaring embezzlement ni Marco upang muling ayusin ang istruktura ng share. Nag-text ako kay Gabo. Phase 2 nagsimula. Sinusubukan nilang dayain ang reports. Agad na sumagot si Gabo. Tumigil ka muna at magmasid. Huwag mong hayaang manalo ang galit. Natatakot ako na baka masunog mo ang sarili mo sa sobrang pagmamalabis. Malamig ako. Nag-type ako pabalik. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang lamig ang pumalit sa galit. Malinaw kong nakita na ang tunay na labanan ay tungkol sa dignidad at share. Hating gabi na, iniuwi ko ang aking asawa, sinabi kong magpahinga siya. Sasabihin ko sa mga tao sa kumpanya bukas. Tumango siya, iniiwasan ang aking mga mata, at nagtagal sa banyo. Bumaba ako sa study, binuksan ang lahat ng clip sa loob ng 3 araw. Ang bawat frame ay lumitaw na parang mga brick na bumubuo ng isang matatag na pader, sina Sofia at Joel, na magkatabi sa sofa. Share sa kumpanya, hindi ako nagtatrabaho ng walang bayad. Garahe ngayong gabi, manahimik ka, sabihin mong allergy lang. Isang piraso ng hallway sa ospital, ipadala mo agad ang cash flow report. May deviation ang bahagi ni Marco. Binuksan ko ang basic editing software at nagdagdag ng maliliit na annotation. Hindi kailangan ng magarbong effect. Tanging continuity lang. Fast forward, stop, zoom, freeze frame. Sa tabi, nakabukas ang aking notebook. Listahan ng mga taong kokontakin. Gabo, lawyer, at ang 2 pinakamahirap na major shareholder ng kumpanya. Ang layunin ko ay hindi upang sumaksak ng isang beses dahil sa galit. Ang layunin ay ilantad ang lahat ng malinis na may tamang proseso at legal na katwiran. Isang message ang dumating sa group chat ng aking mga kakilala sa negosyo. Totoo ba ang balita? Pinatay ko ang screen at huminga ng malalim, ngunit mas naging determinado. Alam ko na mula nang sumabog ang sigaw, nagsimula na ang whirlwind ng tsismis. Ngunit alam ko rin na ang tsismis ay bubble at ang ebidensiya ay tubig. Sinimulan kong i-export ang unang mga clip, inihanda ang timestamp mula sa camera system. Ang huling mga salita sa sarili ko ay matatag at walang patawad. Hinawakan ko ang mouse, narinig ko ang puso ko na tumibok ng regular na parang isang kompresor na nagtatrabaho ng may ritmo. Isang pindot at malalaman ng buong Maynila ang tunay na mukha ng aking asawa at driver. Binuksan ko ang bintana at huminga ng malalim sa malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kurtina. Tumunog ang aking phone. Tawag ni Gabo. Ipapubliko mo talaga? Baka gumanti si Sofia. Ang daming lawyer sa mundo na susubukang baluktutin ang kuwentong ito. Wala na akong mawawala. Sumagot ako, nakatitig sa freeze frame sa garahe. Ang aking dignidad ay hindi mapag-uusapan. Hindi nagsalita si Gabo sa loob ng ilang segundo. Sige, sasuportahan kita. Ngunit ang lahat ay dapat na malinis sa legal. Camera source, timestamp, walang editing o manipulation. Lahat ay original at pinagdugtong lang ng sunod-sunod. Nang bumaba ang tawag, lumabas ang pangalan ni Sofia sa screen. Tumawag siya mula sa ospital. Mahal, ang kanyang boses ay paos, na parang isang taong kalalabas lang mula sa shock. Misunderstanding lang ito. I'm sorry, hindi ko alam. Anong misunderstanding? Magpaliwanag ka ng detalyado. Pinanatili ko ang isang kalmadong boses. Tumahimik ang phone. Narinig ko ang kanyang malakas na paghinga. Nagkamali ako kay Joel. He blackmailed me. Ayaw kong palakihin mo ang bagay na ito. Huwag mo itong i-post. Ipaliwanag ko. Mahusay ka nang nagpaliwanag sa harap ng kamera, putol ko, sa garahe. At sa hallway ng ospital nang tumawag ka upang ipabago ang cash flow report. Huwag mong subukang takpan ang katotohanan gamit ang salitang misunderstanding. Mahal, pakiusap.
Pinutol ko ang tawag. Ang tuyong click ay nahulog sa walang laman na silid, nagbigay ng isang wakas. Nagsulat ako ng maikling annotation, ang katotohanan sa likod ng mayamang pamilya, walang pagmamalabis. Sa ilalim nito, ang paliwanag tungkol sa oras, lugar, at source ng data. Pindot ko ang upload na button. Ang video ay na-upload kasama ang camera system log file. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang tumaas ang views. Sa loob ng kalahating oras, ang mga numero ay umakyat na parang bubble. Ang mga comment ay dumagsa pagkagulat, galit, pangungutya at maging malamig na payo. Ang ilan ay nagtanong ng direkta. Adhesive? Anong ibig mong sabihin? Ang ilan ay nag-i-screenshot ng eksena kung saan bumulong si Sofia sa tainga ni Joel at ang annotation na inilagay ko ay malinaw na lumitaw. Manahimik ka, sabihin mong allergy lang. Nang magtatanghali, nagdagsaan ang mga reporter sa ospital. Ito ay isang live clip bahagyang lumabo sa sikat ng araw. Si Sofia na nakamaskara ay naguguluhan, iniiwasan ang mga tanong. Miss Sofia, may sasabihin ka ba tungkol sa video? Totoo ba ang affair sa driver? Adhesive ba talaga? Si Joel, na nakasunod, ay nanlalamig ang mukha na parang wax, sumigaw ng matalim. Huwag niyo na kaming kunan. Ang siege ay lalong humigpit at ang mga sigaw ay lalong lumakas. Umupo ako sa harap ng screen, kalmadong pinapanood ang bawat bagong frame na parang isang engineer na nag-inspect ng bagong weld. Hapon na. Naglabas ang kumpanya ni Sofia ng isang urgent meeting announcement. Pagkatapos ng isang oras, lumabas ang internal news. Termination ng posisyon ni Sofia bilang showroom manager dahil sa seryosong epekto sa brand image. Nagring ang aking phone. Si Sofia. Hinayaan ko itong tumunog. At pagkatapos ay sinagot ko. Mahal, ako ito. Ang kanyang boses ay paos na parang kalalabas lang mula sa isang shock. Pakiusap, ibaba mo ang video. Nagkamali ako. Huwag mong sirain ang karera ko. Dahan-dahan akong nagsalita. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Harapin mo ngayon. Hindi ko buburahin ang katotohanan. Umiyak siya. Mahal, huwag kang maging malupit. Naging malupit ka nang sinubukan mong gawin akong embezzler para agawin ang share ko. Inalis ko lang ang tablecloth na nakatakip. Pagkatapos ng tawag, ipinadala ko ang link ng video at ang evidence file sa dalawang major shareholder kasama ang mungkahi na mag-utos ng isang independent financial audit. Nag-text si Gabo, sumasabog ang public opinion na parang firecracker. Sumagot ako. Mabuti. Mas malakas ang liwanag. Mas lilitaw ang maruming layer. Hapon na, isa pang clip ang lumabas. Nag-aaway sina Joel at Sofia sa courtyard ng ospital. Sumigaw si Joel. Ipinangako mo na hahatiin mo ang pera. Ngayon, wala na akong pera. Dahil sa iyo ito, tinuro niya ng galit. Nakialam ang security guard. Naghiwalay sila sa iba't ibang direksyon. Tiningnan ko ang screen ng walang emosyon. Ang tukso at pagdadahilan ay laging kambal. Kapag gumuho ang tubo, mabilis na nagtuturo ang mga tao ng kutsilyo sa isa't isa. Tahimik ang bahay ng gabi. Umupo ako sa mesa sa ilalim ng dilaw na ilaw at inilatag ang mga dokumento. Marriage certificate. Copies ng joint at individual assets, company articles of incorporation, stockholders list. Tumawag ako sa lawyer. Kalmado ang boses. Kailangan ko ng konsultasyon tungkol sa divorce process, asset division, at kung paano maprotektahan ang aking share bago sila makapag-file ng legal na aksyon. Narinig ko ang pagkaluskos ng panulat sa kabilang linya. Ihanda ang mga dokumento, copies, archived records, at listahan ng mga witness na dapat ipatawag. Lahat ay handa na. Kung gayon, magkita tayo bukas. Ibinalik ko ang phone at sumandal sa upuan. Sa hardin, ang simoy ng hangin ay dumaan sa red trumpet vine, nag-uga sa anino ng dahon sa pader. Naalala ko ang sigaw kagabi, ang simula ng isang walang patawad na paglalakbay. Ngayon, pinunit ng video ang makintab na pintura ng isang pamilya.
Bukas, pipirmahan ko ang mga dokumento na magtatapos sa pag-aasawa na inakala kong tatagal habang buhay. Pinatay ko ang screen at tiningnan ang study, parang isang barko na kalalabas lang sa isang bagyo. Ang lahat ay nanatili, ngunit nagbago ang kulay ng dagat. Hindi na ako nasasaktan tulad ng dati. Ang sakit ay nagpatigas na ngayon, parang isang bakal na tumatagos sa aking katawan. Sa aksis na iyon, matibay kong ikinabit ang dalawang salita. Dignidad. Inayos ko ang mga dokumento sa briefcase at inilagay ito sa tabi ng notebook na puno ng timestamp. Muling sumindi ang phone. Mga notification mula sa business group, media at mga usisero. Itinabi ko sila. Hindi pa ito ang oras upang sagutin ang mundo. Ito ang oras upang isara ang huling legal na pinto. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap ng mahina tulad ng isang malayo na dagat. Sa kung saan sa ospital, si Sofia ay nagpupumilit pa rin sa gitna ng mga tanong at si Joel ay naghihirap sa pagdadahilan. At ako, inilabas ko ang aking personal seal sa tabi ng divorce petition na kakaimprenta ko lang. Bukas, pipirmahan ko ito. Ang labanan ay magiging mahaba, ngunit ang chessboard ay nakabaligtad na. Ang aking video ay sumakop sa mga pahina ng bawat portal. Ang mga headline ng tabloid channel ay sumasayaw. Showroom manager na gumuho dahil sa affair sa driver. Shocking truth revealed in Cheongdam-dong adhesive scandal. Sa ilalim ng comment section, tinawag si Sofia na traitor. At si Joel ay kinukutya bilang isang clumsy meme tungkol sa adhesive. Bahagya akong ngumiti. Hindi ito ngiti. Ito ay tanging reflex lamang ng mga facial muscle kapag nanonood ng isang play na nawalan ng props. Ang aking isip ay walang laman, tulad ng isang reservoir na naubos na ang lahat ng tubig. Nag-vibrate ang aking phone. Sofia. Nag-atubili ako sa loob ng kalahating segundo bago sumagot. Mahal, nawalan ako ng trabaho. Ang kanyang boses ay ganap na gumuho, na parang isang taong nasa dulo na ng daan. Pakiusap, ibaba mo ang video. Nagmamakaawa ako. Sumandal ako sa sofa, tumingala sa kisame. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Sofia, alam ko, pero natatakot ako. Ang aking mother, ang aking mga kasamahan, hindi ako makatingin sa kanila. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi ko pinili ang wakas na ito. Ikaw ang pumili nito. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang paghikbi at pagkatapos ay ilang basag na salita. Nagkamali ako at katahimikan. Pinutol ko ang tawag. Ang phone ay dahan-dahang tumama sa seat cushion, gumawa ng isang mahinang buntong hininga. Tanghali na. Dumating si Gabo. Tumayo siya sa labas ng bintana nang matagal bago nagring ang doorbell. Pumasok siya, inilapag ang isang bag ng kape sa mesa. Nanalo ka. Tiningnan niya ako, ngunit ang kanyang boses ay hindi masaya. Ngunit maraming tao ang nagbubulungan na masyado kang malupit. Hindi ako naghahanap ng dignidad, sagot ko. Nagbuhos ng kape sa tasa. Ang amoy ay mapait. Umupo si Gabo, tiklop ang bibig. Ano talaga ang gusto mo? Katarungan, hindi paghihiganti. Tinitigan niya ako ng matagal at pagkatapos ay tumango. Sige, humayo ka hanggang sa dulo. Ngunit mag-ingat ka, huwag mong hayaang bumalik sa iyo ang kutsilyo. Ang aking phone ay patuloy na nag-vibrate. Text message mula sa mga kakilala sa negosyo, kaibigan, maging mga hindi ko kilalang numero. Ayos ka lang? May mga nagbahagi ng link o humingi ng original footage. Ipinatay ko ang lahat ng notification. Hapon na. Tumunog ng malakas ang laptop. Nag-save ang camera system ng paggalaw. Sa feed ng garahe, nakita ko si Joel na nagtatago sa anino ng pilar, sinasara ang pinto ng kotse at nakatingin sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Sofia. Nakasuot siya ng baseball cap at mask, at ang kanyang mga mata ay namamaga. Sinisira mo ako. Sumigaw si Joel. Tinuro ako ng daliri. Nawalan ako ng trabaho ngayon at kinukutya ako ng buong Maynila.
Nasaan ang perang ipinangako mong ibabahagi? Sumagot si Sofia, ang kanyang boses ay paos. Manahimik ka, ikaw ang nagpababa sa akin. Walang kwenta. Sinira ang isang maliit na bagay at humihingi ka ng share. Agresibo niyang hinila ang mask na nakatali sa ilalim ng kanyang baba at itinapon sa lupa. Ang sikat ng araw ay suminag sa kanyang maputlang pisngi na naglalantad ng madilim na dark circles ang labi ng mga gabing puno ng reporter at chismis. Mula sa kinatatayuan ko, ang kanilang mga boses ay tila tumatalbog sa mainit na bato. Ang security guard ay tumingin sa akin, umubo na parang naghihintay ng utos. Umiling ako, hindi kailangan. Ang bagyo na ito ay mananahimik sa sarili nito. At ang putik ay mananatili sa kung saan ito nararapat. Ang aking phone sa kamay ko ay patuloy na nag-vibrate. Ang social media ay kumukulo pa rin, puno ng sensational headline at mapang-asar na mga comment. Ang ilan ay tinawag si Sofia na Queen of Adultery at ang iba ay kinukutya si Joel bilang isang clumsy meme tungkol sa adhesive. Bahagya akong ngumiti, hindi ito satisfaction. Ito ay reflex lamang ng mga facial muscle kapag ang isang play ay nawalan ng props. Ang pagdadahilan sa loob ko ay parang isang block ng concrete na tumigas na. At ngayon ay tanging isang patag na ibabaw na kailangang lampasan. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat. Lumapit si Joel ng isang hakbang. Ngunit ang kanyang boses ay humina na. Ipinangako mo ang share sa akin. Sabi mo sa akin na manahimik at sabihing allergy lang. Ngayon, may issue pa sa cash flow report. Pinutol ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo alam na wala na ako. Huwag kang bumalik dito. Ayaw kong makita ang mukha mo. Isang motorsiklo ang dumaan, isang kapitbahay ang sumulyap at nagmadaling umalis. Sa tuktok ng puno sa tapat, ang mga kuliglig ay nagbigay ng isang regular na tunog na parang may nagwiwisik ng asin sa langit. Sumandal ako sa pader, huminga ng malalim sa amoy ng mainit na kahoy at ang wood essence na nagmumula sa bahay. Naramdaman ko ang pagiging magaan. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil sa wakas ay natagpuan na ng scale ang balanse nito. Nagring ang aking phone. Gabo, ayos ka lang ba? Ang kanyang boses ay paos sa pag-aalala. Nabalitaan kong nagkakalat si Sofia ng chismis sa isang secret group na dinaya mo ang video. Sinisiraan kanya. Ayos lang ako. Sagot ko, nakatingin sa front door. Sige, subukan niya. Nanalo ako sa kung saan nakasil ang ebidensya at tapos na ang proseso. Hindi kayang mapurol ng ilang salita ang bakal. Bumuntong hininga si Gabo. Sige. Ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng bagyo ng public opinion. Gusto mo ng katarungan, hindi batuhan. Alam ko. Sagot ko, binitawan ang kamay na humawak sa railing. Dinala ako rito upang tapusin ito. Hindi upang manatili. Ang screen ay patuloy na nagpakita ng mga message, bagong link, bagong comment, maging mga interview request. Pinatay ko ang mga notification. Sa ibaba, nag-aaway ang dalawa sa sikat ng araw at pagkatapos ay sa wakas ay naghiwalay parang mga piraso ng basag na tela. Huwag mong kalimutan ang perang ipinangako mo. Lumayo si Joel. Ang kanyang boses ay humina. Nawalan ako ng lahat. Umalis ka. Isang salita lang, kasing lamig ng bato. Tumalikod si Joel. Naglakad patungo sa kanyang lumang kotse na nakaparada sa tabi ng sidewalk at isinuot ang cap. Umandar ang makina. At ang tambutso ay nagbigay ng isang hindi matatag at mahabang tunog na dahan-dahang lumiliit. Si Sofia na lang ang natira. Nakatayo sa harap ng gate. Parang isang statue na inukit ng hangin. Tumingala siya sa beranda kung saan nagbibigay ako ng anino. Ang kanyang tingin ay walang laman sa sandaling iyon, ngunit pagkatapos ay lumakas, na parang apoy na nakasalubong ng hangin. Hindi ako umiwas. Hinayaan ko siyang makita ako. Hindi upang manukso, kundi upang isara ang huling pinto. Muling nag-vibrate ang aking phone. Isang email mula sa lawyer.
Binuksan ko ito. Nagbigay ang hukuman ng desisyon sa asset division. Pinatunayan ang ownership ng complainant sa Forbes Park Villa. Na-preserve ang major share ng complainant sa kumpanya na na-establish bago ang kasal. Ang iba pang joint assets ay hahatiin ayon sa listahan na naka-attach sa desisyon. Ang dokumento na may pulang seal ay malinaw na lumitaw sa screen. Nagbigay ako ng maikling pasasalamat at inilagay ang phone. Si Sofia ay nakatayo pa rin sa ibaba. Yumuko siya, kinuha ang mask sa kamay, nilukot ito at itinapon sa basurahan sa ilalim ng puno. Isang maliit na kilos. Ngunit nagtatapos ito sa isang bahagi ng nakaraang buhay na sinira niya mismo. Umalis ako sa veranda at naglakad sa mahabang hallway. Ang tunog ng aking mga yapak sa wooden floor ay malinaw. Sa study, ang notebook ay nakabukas sa listahan ng mga bagay na gagawin pagkatapos ng korte. I-lock ang asset procedure, audit schedule, update ang stockholder list, coordinate sa legal team. Gumuhit ako ng isa pang maliit na kahon. Ang tunog ng siren ng kalsada ay narinig sa malayo, parang kakapalit lang ng damit ng syudad. Muling sumindi ang phone. Isang hindi kilalang numero. Ang text message ay isang linya lang. Marco, mag-ingat ka. Hindi pa siya tumitigil. Walang pangalan, walang punctuation, ngunit may pagkaapurahan tulad ng amoy ng mainit na bakal. Tinitigan ko ang screen. Ang malamig na sensasyon ay kumalat mula sa aking palad patungo sa aking braso. Ni-screenshot ko ang message at ipinadala agad sa lawyer na may note. Threat, libel possibility for evidence safekeeping. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay dumudulas mula sa tuktok ng puno, ginagawang mapusyaw na dilaw ang langit. Pumikit ako sandali. Ang mga salita ni Gabo ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Gusto mo ng katarungan, hindi paghihiganti. Minulat ko ang aking mga mata. Natagpuan ang aking sarili na nakakagulat na mapayapa. Ang cramp sa aking dibdib, ang lump sa aking lalamunan, ay tila naiwan sa kung saan sa kalsada pabalik mula sa korte. Ang natira ay pagtanggap. Ang nakaraan ay nasa likod ng isang tapos na gusali. May mga maling weld at basag sa ilang lugar, ngunit ang mga dokumento ay nakasara na. Tumayo ako, tumawid sa hallway, at muling binuksan ang pinto ng veranda. Ang kalsada sa harap ng pinto ay walang laman. Ilang tuyong dahon lang ang umiikot at nagtipon sa gilid ng kanal. Ang red trumpet vine sa sulok ng hardin ay umuuga sa hangin at nakakasilaw ng walang malasakit. Nangako ako sa sarili ko. Simula bukas, sisimulan ko ang bagong schedule. Iibabalik ko ang kumpanya sa track, aalagaan ang hardin, at aayusin ang bahay sa sarili kong paraan. At ang lahat ng tungkol sa sigaw ng gabing iyon ay hahayaan kong dalhin ng hangin. Ang phone ay dahan-dahang nag-vibrate sa huling pagkakataon ng hapon. Hindi ko binuksan. Inilagay ko ito nang nakataob sa wooden table. Narinig ko ang aking puso na bumalik sa regular na ritmo. Sa ibaba, ang iron gate ay sumara ng may tunog na klang. Isang kabanata ang natapos at isa pang simoy ng hangin ang nagmumula sa kung saan sa labas ng syudad. Hinarap ko ito ng may kapayapaan. Ang ilaw ng stand lamp sa gabi ay nagbigay ng isang bilog na ray sa wooden surface. Inaasikaso ko ang audit schedule nang mag-vibrate ang phone. Isang link ang lumitaw sa screen. Isang anonymous post ang nag-akusa sa akin ng embezzlement ng pondo ng kumpanya. May kalakip na ilang malabong larawan ng Excel files. Ang tono ay mapagkunwari. Sinasabing ang asawa ay nag-set up ng lahat upang takpan ang sarili niyang mga pagkakamali. Sa comment section, ilang account ang nagbintang sa akin, hinihiling na ilantad ko ang lahat. Maingat kong sinuri ang bawat larawan. Ang mga account number, dates, at accounting notes ay lahat ay mali sa gramatika, hindi profesional. Malakas ang amoy ng information manipulation. Hindi ako nagalit. Nabalaan na ako. Mag-ingat ka. Hindi pa siya tumitigil. Nakita mo, tumawag ako kay Gabo. Oo. Bumuntong hininga si Gabo.
Nabalitaan ko na kumokontak si Sofia sa ilang journalist na gumagawa ng mga gimmick upang mag-post ng mga anonymous article. Ang kanyang estilo una, guluhin ang public opinion, pagkatapos ay mag-iisip. Sige, susundin ko ang proseso, sabi ko. Binuksan ko ang aking malinis na financial folder. Lahat ng bank statement, loan agreement, repayment contract, annual audit report, balance sheet at email ay nakaayos ayon sa group. Nag-attach ako ng isang maikling clarification report. Ang bawat numero ay na-cross-checked sa original supporting document. Ang bawat miscellaneous expenses na item ay may accounting treatment at approval record. Ipinadala ko ito agad sa dalawang major shareholder, sa audit committee, legal team at internal PR team. Ang huling linya ng email ay nagsasabing, hinihiling ko ang transparent na pagpapalabas ng impormasyon upang maprotektahan ang mga shareholder at empleyado. Wala pang isang oras, sumagot ang audit committee na wala silang nakitang violation. Kinaumagahan, inihayag ng official channel ng kumpanya na ang data na kumalat online ay false information, gupit at manipulated. Kasabay nito, humingi ng tawad sa mga shareholder na naapektuhan ng tsismis. Ang anonymous post ay tinanggal. Ang ilang account ay nagtanggal ng kanilang mga comment na nagbibintang. At ang wave ay biglang humupa. Nag-iwan lamang ng ilang mancha sa mga pahina ng tabloid. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laro. Hiningi ko sa system security team na i-trace ang trail ng mga Excel image at natagpuan ang path na humantong sa isang account na kinuha upang mag-post ng downgrade package. Ang susunod na clue ay isang maliit, komplikadong transfer record na ginawa sa pamamagitan ng isang e-wallet sa ilalim ng pangalan ng isang hindi kilalang tao na tumugma sa auxiliary phone number na ginamit ko upang i-activate ang boiler warranty repair ni Sofia. Sumandal ako sa upuan, binasa muli ang record log. Ang bawat koneksyon ay malinaw na parang rebar sa ilalim ng maluwag na plaster. Natagpuan ko. Nagpadala ako ng ilang screenshot kay Gabo. Tapusin mo ng tuluyan, huwag mong hayaang humawak siya sa dulo. Sumagot si Gabo. Ipinadala ko ang buong file sa lawyer at humingi ng libel lawsuit at damage claim. Sa kabilang linya, kalmado ang boses ng lawyer. Sapat na ang mga dokumento. Magpapadala kami ng notice ng takedown at public correction at pananatilihin namin ang right na mag-file ng criminal case sa oras ng re-offense. Tumayo ako sa veranda, nakatingin sa sikat ng araw sa hardin. Ang social media ay tahimik sandali. Ang ilang account na dating masigasig ay humingi ng tawad, sinabing nagkamali sila. Hindi ako sumagot. Hindi kailangan ng paliwanag ng katarungan. Kailangan ito ng mga dokumento at proseso. Hapon na, nagbigay si Gabo ng back channel news. Umalis si Sofia sa Maynila kaninang umaga. Sabi ng ilan, umuwi sa pamilya niya. Sabi ng iba, panandalian siyang nagpunta sa ibang bansa. Sige, sagot ko. Ngunit ang pagkaalerto sa aking puso ay lalong tumalas. Ipagtatanggol ko ang aking tagumpay gamit ang lamig at legal na mga hadlang, hindi sa pamamagitan ng mga sigaw. Pagdating ng gabi, pinatay ko ang ilaw sa beranda at bumalik sa mesa, isinara ang file box. Ang huling balangkas ay naging isang naaangkop na kapal. Ang phone ay kumislap ng isang beses at naging tahimik. Ang siyudad sa labas ay maingay, tulad ng karaniwang tag-araw, tunog ng kotse, hangin, hindi kilalang mga kwento. Isinara ko ang laptop at inilagay ang briefcase sa safe. Isang napakaliit na click ang narinig. Sa kung saan, nawala si Sofia sa Maynila na parang patak ng ulan sa ilalim ng eaves. Ngunit sa aking gulugod, ang mainit na pakiramdam na hindi pa siya sumusuko ay nanatili. Naghain ako ng isang basong tubig sa sarili ko at tiningnan ang aking refleksyon sa ibabaw ng baso. Isang mahabang kalsada ang tumawid mula sa sigaw sa garahe, sa bagyo ng public opinion at sa malamig na hukuman na amoy ng lumang papel. Hindi na ako nagdadahilan. Ang natitira ay disiplina upang ilagay ang lahat sa tamang lugar.
Kung mayroon pang huling suntok na darating, nasil ko na ang evidence blueprint, malinaw ang proseso, at ang notebook ay may isang makapal na linya na nakasulat, humayo hanggang sa dulo, hindi lumihis. Naglakad ako patungo sa isang high-rise, luxury cafe. Sa labas ng salamin, ang mga ilaw ng syudad ay kumalat. Pumili ako ng isang mesa malapit sa bintana, binuksan ang notebook, sinubukang ayusin ang audit schedule para sa susunod na linggo. Tumunog ang elevator at may isang grupo ng mga panauhin ang bumaba. Kasabay nito, isang babaeng empleyado ang nagtulak ng service cart. Nang gilalas ako sa loob ng kalahating beat, nakasusuot siya ng madilim na uniforme. Nakatali ang buhok ng mataas at ang kanyang mukha ay halatang humina sa ilalim ng kaunting makeup. Ang kanyang mga labi ay maputla at ang madilim na dark circles ang bakas ng mga gabing walang tulog ay maitim. Nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis siyang umiwas ng tingin na parang isang magnanakaw na nagtatago ng ebidensya. Naglingkod siya sa isang panauhin sa kalapit na mesa, sumagot ng magalang at tumalikod sa akin na parang hindi niya ako kilala. Hindi ako nagsalita. Tinaas ko lang ang aking kamay. Nag-order ng isang iced americano. 2 panauhin sa kalapit na mesa ang nagbulungan. Uy, hindi ba yan si Sofia, yung sikat sa gel scandal? Ang isa pa ay bumulong. Ang payat niya na. Hindi ko pinansin. Wala nang idadagdag, wala nang babawasan. Ang kape ay inilapag. Ang itim na ibabaw ay kumikinang ng mga ilaw. Ang mainit na singaw ay tumama sa aking mukha. Isang pamilyar, mapait na amoy. Nakita ko ang aking sarili na nakikita sa salamin ng bintana. Sa likod, ang likod ni Sofia ay nakikita. Yumuko siya sa mesa, mabagal ang mga kilos, ngunit sinubukang panatilihin ang tindig. Pagkatapos ng ilang sandali, isang text message ang dumating mula kay Gabo. Nabalitaan kong bumalik si Sofia sa Maynila, ilang araw na ang nakalipas. Buhayin mo na ang buhay mo. Nanalo ka. Huminto ka na. Oo. Alam ko. Nag-type ako ng 2 salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ang aking dibdib ay gumaan na parang nagbaba ako ng isang mabigat na steel structure. Ang mga kaibigan sa kalapit na mesa ay nag-usap tungkol kay Joel, yung lalaking yon, naging security guard na sa isang industrial estate sa labas ng syudad. Night shift, maliit na suweldo. Sabi, sa barracks na lang nakatira at tinatawag siyang Mr. Adhesive ng mga kasamahan niya. Tumango ako ng bahagya. Sa aking isip, isang lumang eksena ang sumilay. Si Joel na yumuko sa tabi ng passenger seat. Si Sofia na bumubulong sa kanyang tainga. Sabihin mong allergy lang. Ngayon, ang mga piraso ay natapos na. Inilagay sa lugar, tanging may crack lang sa kanilang ibabaw. Ang mga crack na sila mismo ang gumawa. Bumalik si Sofia sa section ko. Inilagay niya ang tray ng tubig sa kalapit na mesa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang amoy ng murang pabango ay humalo sa matapang na amoy ng detergent na nakakasulasok. Narinig ko siyang huminga ng mahina na parang nagtitipon ng lakas. Hindi siya tumingin sa akin at hindi ko binanggit ang kanyang pangalan. Ang isang tamang linya ay iginuhit sa pagitan namin kung saan hindi na sila magkakabanggaan habang naglalakad. Nag-vibrate ang phone. Isang automatic email mula sa internal system ang nagsabing ang monthly financial audit report ay na-update na. Binuksan ko, sinuri ang tuyong mga numero. Biglang, isa pang notification ang lumitaw. Appointment confirmation sa lawyer. Isinara ko ang phone. Ang lahat ay sumusunod sa tamang trajectory at proseso. Wala nang maingay na mga salita, wala nang clip. Sa bar, nagkakalabog ang mga baso. Isang panauhin ang nag-order. Lumiko si Sofia upang kunin ang tray. Ang lahat ay nangyari sa loob ng isang hininga. Ang unang baso ay umuga. Ang pangalawang baso ay dumulas. Tumapon ang tubig, nahulog ang yelo. Ang tray ay nawala sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig nang may tunog na crash. Naghiwa-hiwalay sa maliliit na piraso. Tumigil ang cafe sa loob ng kalahating beat. Si Sofia ay nakatayo pa rin, putlang-putla ang mukha. Tumingin siya sa akin.
Sa napakaikling sandali, nakita ko ang isa pang Sofia na kumikinang sa likod ng mga matang iyon. Ang batang babae na humawak sa aking kamay sa harap ng pinto noong New Year's Eve, nangakong pangangalagaan ang aming mainit na bahay. Ngunit ang larawan ay umuga, napunit na parang lumang film, at sa ilalim nito ay lumitaw ang kasalukuyang mukha. Pagod, kahihiyan, at huli na ang pagsisisi. Yumuko siya upang damputin ang mga basag na piraso. Ang dulo ng kanyang daliri ay marahil ay nakalmot. Ang dugo ay humalo sa tubig, gumawa ng maliliit na marka. Walang sinuman ang nagalit sa kanya. Ang manager ay nagbigay lamang sa kanya ng rag at sumenyas na maglinis. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi pa rin siya tumitingin. Tumayo ako. Ang upuan ay tahimik na gumalaw sa sahig. Nag-iwan ako ng mas maraming pera sa platito kaysa sa presyo ng kape. Binayaran ang lahat ng utang na nanatili sa pagitan namin. Hindi ako nagsalita. Tumalikod ako, dumaan sa amoy ng kape, floor cleaner, at ang basag na paghinga ng isang tao sa likod ko. Nagsara ang elevator, pinuputol ang mahinang ilaw ng cafe. Ang syudad sa parking lot ay mainit pa rin, tulad ng 5 ng hapon. Ang simoy ng hangin mula sa ilog ay humaplos sa aking mukha. Nag-text ulit si Gabo. Kalimutan mo na sila. Ginagawa ko, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, talagang naramdaman kong umuusad ako sa ibang yugto. Hindi bilang isang gatekeeper na nagbabantay, kundi bilang isang taong nag-lock ng bodega at nasil ang lahat ng record. Binuksan ko ang phone. Ang email notification ay lumabas ulit, matigas at maikli. Hukuman. Abiso ng pagsampa ng libel lawsuit. Hinihiling ang pagdalo ni Defendant Sofia Almeda, Shoyon, sa Subpoena para sa pre-trial stage. Itinigil ko ang kotse. Binasa ang bawat salita ng dahan-dahan. Ang attached file ay may kasamang schedule, application, applicable law, at ang inaasahang multa sa kaso ng guilty verdict. Sa screen, ang aking mga mata ay sumasalamin, nakakagulat na kalmado. Inilagay ko ang phone at nagmaneho sa dilaw na ilaw ng syudad. Sa kung saan, sa isang high-rise, si Sofia ay marahil ay nakaluhod, dinadampot ang huling mga piraso ng nakaraan. At ako, pinili kong magdiretso. Ang kalsada sa harap ay wala ng sigaw o kamera, tanging ang malinaw na legal na mga milestone na parang mga guiding light. At sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng lahat, malinaw kong narinig ang tibok ng aking puso na bumalik sa tamang lugar. Ang sikat ng araw ng tag-araw ay bumuhos sa mga sanga, kumalat na parang pulot-pukyutan sa brick surface ng courtyard. Isang kawan ng maya ang umupo sa railing at lumipad, nag-iiwan ng malinaw na chirp. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, naramdaman kong magaan ang aking katawan na parang nagbaba ng mabigat na backpack. Ang kalayaan ay hindi maingay. Ito ay regular na paghinga, isang malinis na kawalan sa dibdib at isang umaga na wala ng anino sa likod. Sumandal ako sa railing, inisip ang paglalakbay na katatapos lang, ang malamig na gel tube sa ilalim ng passenger seat. Ang isang hibla ng dilaw na buhok na hindi sa lugar, ang mga frame sa sala at garahe, ang sigaw sa takip-silim, ang tawag sa phone sa hallway ng ospital, ang video na naglantad ng lahat, at ang hukuman na amoy ng lumang papel. Ang mga araw na tila walang katapusan ay nakasara na ngayon. Kahit na minsan, narinig ko pa rin ang tunog ng ceiling fan sa aking mga panaginip. Ngunit ngayong umaga, ang araw ay maliwanag at mainit, tulad ng isang bagong puting papel na nakalatag sa aking work table. Ang phone ay mahinang nag-vibrate. Balita mula sa lawyer, civil court, pabor ang desisyon para sa damage claim at public correction, pagsingil ng multa kay Sofia Almeda, Shoyon para sa libel, obligasyong tanggalin ang lahat ng maling nilalaman at mag-post ng public apology sa parehong channel na ginamit. Ang desisyon ay maikli. Ang susunod na text message ay mula sa HR team. Updated ang stockholders list.
Nakapreserve ang kontrol ng presidente. Tiklop ko ang phone at huminga ng malalim. Walang magarbong tagumpay. Tanging ang pulang seal, signature, mga record na nakaimbak sa steel cabinet at isang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman. Dumating si Gabo ng hapon na. Mabilis at maikli niya akong niyakap at pagkatapos ay tumawa. Ang ganda ng kalusugan mo. Ano ang susunod na plano? Mabuhay para sa sarili ko. Sagot ko, nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa. Hindi alintana ang dignidad o ang sasabihin ng mga tao. Iibabalik ko ang kumpanya sa truck, aalagaan ang hardin, kukuha ng landscaping class at hahayaan kong huminga ang bahay na ito. Tinaasan ni Gabo ng kilay. Parang plano iyan ng isang taong kalalabas lang sa bagyo. Sumipsip siya ng tsaa at pagkatapos ay seryosong nagsalita. Humayo ka hanggang sa dulo, ngunit hindi mo tinapakan ang mga hindi dapat tapakan. Oo. Ngumiti ako. Nagdiretso lang ako. Tumahimik kaming 2 sandali, nakikinig sa mga dahon na nagkakaluskos na parang nagbabanggaan ang mga barya. Ang ingay sa social media ay humina na. Ang public apology ni Sofia ay nakalagay ng taimtim sa pahina na inupahan niya upang sirain ako. Sa ilalim nito ay daan-daang comment na mas tahimik kaysa dati. Mabilis na nakalimutan ng mga tao, ngunit ang bakas ng tinta ay nananatili sa mga pumirma. May nagpadala sa akin ng larawan ng resignation notice ni Joel. Sinasabing umalis siya sa Maynila, namumuhay bilang day labor sa kung saan sa timog. Wala akong naramdamang satisfaction. Ang pagdadahilan ay dating mainit na kahihiyan sa aking kamay. At alam kong nang binitiwan ko iyon, nagkaroon ako ng balat upang hawakan muli ang manibela at ipagpatuloy ang pagmamaneho. Pumasok ako sa ancestral room. Ang liwanag na dumaan sa maliit na bintana ay suminag sa larawan ng aking ama at lolo. Ang amoy ng lumang nara ay humalo sa insenso. Nag-alay ako ng 3 insenso. Tiningnan ang usok na gumawa ng manipis na ribon pataas at bumulong ng napakahina. Salamat. Kung hindi dahil sa sinabi mo tungkol sa tiwala noon, huminto sana ako sa gitna. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib. Sa ilalim ng mga tadyang at ang ilang buwan ng sakit, sa wakas ay bumalik na ang puso sa normal na tibok. Sa kusina, kumukulo ang tubig sa kettle. Nagbuhos ako ng mas maraming tsaa at sumandal sa doorframe, nakatingin sa hardin. Ang red trumpet vine ay maayos na gupit. Ang mga ornamental banana tree ay umuuga sa hangin at ang malinis na batuhan ay kumikinang. Hindi na umamoy ang bahay ng tahimik at malungkot na mga araw nang nakasara ang mga kortina. Ito ay bukas na may tunog ng mga yapak ng gardener at ang mahinang pagkanta ng katulong. Naalala ko ang sinabi ni Gabo. Ang kapayapaan ay hindi dumarating sa sarili nito. Ito ay isang istruktura na kailangang itayo. Ngumiti ako. Tama. At ako ang engineer ng aking buhay. Ang phone ay muling nagbigay ng isang maikling text message mula sa lokal na newspaper. Notice of article takedown and correction regarding the incident. Wala nang tumawag sa akin na malupit na asawa o direktor ng skandal. Wala ring pumuri sa akin. At ayos lang iyon. Hindi kailangan ng dignidad ng stage light. Ito ang load-bearing structure na nakatago sa pader upang hindi magkaroon ng basag ang gusali. Nang lumalim ang hapon, tumayo si Gabo. Samahan mo ako bukas upang tingnan ang lupa sa tabi ng ilog. Malamig ang simoy ng hangin sa hapon. Maaari kang magtayo ng isang maliit na 2 palapag na bahay doon at maglagay ng isang malawak na hardin. Parang bubuksan mo ulit ang blueprint, sabi ko. Inilagay ni Gabo ang kanyang kamay sa aking balikat. Huwag kang lilingon. Tingnan mo lang ang sapat upang maalala mo ang natutunan mo. Sige. Pareho kaming tumawa. Bago ko ihatid si Gabo sa gate, bumalik ako sa ancestral room ng isang beses pa. Nag-alay ako ng maikling insenso at yumuko. Ama, natapos ko ang isang lap. Ang natitira ay gagawin ko ng may katapatan. Sa hardin, ang sikat ng araw ay naging manipis na alikabok
sa tuktok ng mga tile roof. Binalikan ko ang veranda na may mainit na tasa ng tsaa sa aking kamay. Ang siyudad sa ibaba ay humuhuni ng ibang melody. Mas mabagal, hindi gaanong matalim. Inilapag ko ang tasa sa railing at tinanggap ang sikat ng araw sa aking mga palad. Ang liwanag ay kapareho ng sikat ng araw na bumuhos sa aking mga palad sa mga malalayong araw ng kaligayahan. Ngunit ngayon, hindi ito bumubulong sa akin na lumingon. Tahimik lang itong tumuturo sa harap. Itinaas ko ang tasa ng tsaa at huminga ng malalim sa amoy ng bagong ani. Ang paunang kapaitan ay mabilis na naging tamis sa dulo ng dila. Ngumiti ako, handa na para sa bagong schedule. Jogging sa tabi ng ilog sa umaga, pagbabasa ng blueprint sa tanghali, pagdidilig sa hardin sa hapon, at hapunan sa isang lumang ngunit malinis na wooden table sa gabi. Sa likod ko, ang glass door ay sumara nang may napakaliit na klang. Ang daan na puno ng sikat ng araw sa harap ay wala ng anino ng nakaraan. Naglakad ako ng magaan, na parang pumapasok sa isang bahay na kakumpleto lang. Ang mga foundation ay matatag, ang bubong ay natakpan, at ang kapayapaan ay bumalik sa puso. Nang tumayo ako sa veranda ngayong umaga, tinitingnan ang ginintuang sikat ng araw sa hardin, na pagtanto ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa panalo o talo. Ito ay nagmumula sa lakas ng loob na bitawan ang mga bagay na hindi na mahalaga. May mga bagyo na kailangan nating harapin sa buhay at mga pagkawala na kailangan nating tanggapin. Ngunit kung ipagtatanggol natin ang ating katapatan at dignidad at hindi natin hahayaang gabayan tayo ng sama ng loob, ibibigay sa atin ng buhay ang katarungan at kapayapaan kahit mabagal. Ang kabutihan ay hindi kailanman nawawala. Pinipili lang nitong bumalik minsan sa anyo ng isang mapayapang umaga tulad ng ngayong umaga. Kung ang kwentong ito ay nagpabigat sa iyo tungkol sa halaga ng tiwala at katotohanan sa loob ng pamilya, ibahagi ang iyong damdamin sa comment sa ibaba. Mag-subscribe sa channel at sumama sa akin upang makinig sa mas maraming kwento ng buhay kung saan ang bawat wakas ay nag-iiwan ng isang aral tungkol sa puso ng tao.